Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. So, we have the Hound, Taurus. This is promises na maaaring hindi mo na pwedeng i-fulfill, you know. And it feels like to me that you need to speak to the person na pinangangakuan mo. Pero you don't have to worry about siguro mga kung anong sasabihin sa'yo, because this is very understandable na sitwasyon, you know. Siguro yun, kaya mas magandang kausapin mo, 'di ba? Yung taong pinangakuan mo. Kasi maiintindihan ka din. Maiintindihan ka din nito. Kasi yung time na nangako ka, 'di ba? Yung time na nangako ka sa kanya. At ang time ngayon, no, yung sitwasyon mo sa ngayon or sitwasyon, no, sa paligid mo sa ngayon is totally different. No? Napakalayo na ng nangyari. Kaya maybe this is the time na sana ay kailangan mo nang i-fulfill, but you can't anymore for whatever reason. But yeah, mas magandang kausapin mo, 'di ba? Ipaliwanag mo sa pinangakuan mo. Kasi maiintindihan kanya na yung panahon na nangako siya o nangako ka sa kanya is totally different. No? The situations around you are totally different than kung ano ngayon ang nangyayari sa inyong paligid. Okay? Kaya huwag kayong mag-alala. We have the Warrior. For some of you, no, maybe just like Virgo, you are also perfectionist, 'di ba? Yung kung meron kang ginagawa, you always want it to be almost perfect, or gusto mo maging perfect talaga. Ayaw mo ng flaws, ayaw mo ng mga magkakaroon ng diferensya, ayaw mo ng mga merong masasabi ang mga tao na hindi maganda, you know. But you know what? It may be stressing you out, 'di ba? Kasi maaari na masyadong ang tawag dito, maybe you have the tendency to exert a lot of effort talaga dito, time, energy, you know, to the extent na pwedeng na ano ka na, napapagod ka na ng sobra, nabu-burnout ka na, nai-stress ka na. Okay? Kaya siguro, Taurus, kailangan na, ka muna, magpahinga. Okay? Give yourself time to breathe. Give yourself time to renew yourself muna. Okay? Para makapag-relax ka din. So that you can think better. 'Di ba? Kasi mahirap, no? Kapag tayo ay nabu-burnout na. Mahirap, mas lalong matagal, no? Bumawi. 'Di ba? To get back to your perfect shape, to your original na pakiramdam, hindi ba? Kaya, yeah, kalma-kalma lang. Alright? Always remember that there should be time for everything. There should be balance. Lagi. 'Di ba? May time para sa trabaho, may time para sa pamilya. You should have time for yourself. You should have time to relax. Kasi kailangan natin 'yon, no? We're just humans. And we need rest. Napapagod tayo. Okay? So, and maybe that's what's happening to you, no? Kaya wag na nating hintayin, no, na dumating tayo sa puntong ma-burnout tayo. Kasi mas mahirap mag-replenish when you are totally drained na. Okay? Your next message is the Spirant. Ayan. So, there could be a lot of ambitions, marami kang intentions, marami ka sigurong gustong gawin, 'di ba? You have envisioned different things,
in life na pinagtatrabuhan mo, kaya siguro ka nabu-burnout, kaya siguro may tendency kang ma-burnout for some of you, because ang dami mong gustong ma-accomplish, ang dami mong gustong ma-achieve, 'di ba? That's why you've been working so hard for them, at maaaring hindi lang kasi ito iisa, 'di ba? There could be other things na pinagsasabay-sabay mo, you know? And sa ngayon, no, ang medyo ano lang dito, may setbacks, 'di ba? Ito lang yung ano mo, yung problema dito. Kasi siguro because hindi lang iisa yung focus mo, hindi lang iisa yung pinagsisikapan mo. Maybe one of them, or maybe for all of them, 'di ba? Magkakaroon ng setbacks, 'di ba? Kasi nga hindi mo mabigay yung 100% focus mo because you are multitasking, 'di ba? Maaring hindi mo masyadong, kasi parang distracted ka in a way, no? Kung hindi lang iisang bagay ang inaasikaso mo, 'di ba? Hindi lang isang endeavor yung inaasikaso mo. So in a way, 'di ba, fragmented din yung attention mo, kaya hindi mo masyadong nakikita kung ano yung problema ng isa, anong problema ng isa, anong pagkukulang doon sa isa, what are the things that needs to be fixed doon sa iba, 'di ba? Kaya maaari, no, na may experience kang setbacks dito, and that is going to be an eye opener para sa iyo. That is going to be an eye opener, na it's better to just focus on just one or two, kung ano lang ang kayang i-manage, para hindi overwhelming para sa inyo ang mga bagay na dapat ninyong pagtuunan ng pansin, so that kapag konti lang yung aasikasuhin mo ng mga, kunyari, mga endeavor na yan, so at least mamamanage mo ito ng mas maayos, lalo na yung oras mo, 'di ba? And there is a minimal chance of getting burnout, 'di ba? Yung ganon. Kaya pag-isipan ninyong mabuti. Maybe dito sa setbacks na yan na may experience niyo, that will make you realize, na kailangan mong i-manage ng maayos ang sitwasyon mo, i-manage mo ng maayos ang oras mo, mag-schedule ka, 'di ba? Pagplanuhan mo yung time management mo, yung ganyan. So, by the way, maraming salamat for subscribing. If you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. And maraming salamat din sa mga hindi nag-skip ng ads. Malaking bagay po yan sa akin. Thank you. So, we have 3 of Swords. Ayan. So, maaari na yung 3 of Swords na to is related dito sa promise. Maaari na yung promise na to, na all promises are made to be broken talaga, hindi ba? Maaari dito na meron ding nangako sa'yo, 'di ba? Kaya maaaring yung pagka broken hearted mo na ito is related to that, 'di ba? Kasi maaaring yung pinangako sa'yo dito ng kung sino man ay talagang inasahan mo, 'di ba? Yung siguro pinakaaantay mo yung oras na yon na matupad niya yung pangarap niya, gawin niya yung matupad niya yung pangako niya sa iyo. Maaring talagang ine-expect mo to. You have high hopes for this for so long. Tapos ngayon, yun nga, 'di ba? Hindi niya magagawa, hindi mapufulfill. Kaya this could be the heartbreak, no, na mararamdaman ninyo. So we have the 3 of Pentacles. 3 of Pentacles is about pagtutulungan, collaboration. Maaaring meron kayo ritong siguro para hindi kayo ma-burnout, 'di ba? Kailangan ninyo ng katulong. Or there could be people also ngayon that are willing to help you, that are willing to support you, 'di ba? And yeah, maaari na this is the time for you to accept help, kasi baka in the past ayaw mong tumanggap ng hindi mo tinatanggap ang tulong, or hindi mo tinatanggap siguro yung offer sa'yo, 'di ba? Na makipag-collaborate sa'yo. So, maybe now, this is the time na kailangan mong pag-isipan to accept, 'di ba, help from other people, support from other people, para hindi ka dumating sa point na
talagang ma-drained ka, yung energy mo hindi ma-drain, 'di ba? So, we have Queen of Pentacles. At saka, pahabol lang, 'di ba, pag may katulong ka, mas nagiging magaan ang journey mo. Pag may katulong ka, mas mabilis mong ma-accomplish kung anong dapat na ma-accomplish kasi there are more heads that are thinking, there are more hands that are working. So, mas mabilis mo ma-accomplish, mas mabilis mo mapagtatagumpayan kung ano man yung pinagsisikapan ninyong matapos, 'di ba? So, yeah, bigyan mo ng pagkakataon ng mga taong ito na gustong makipagtulungan sa'yo. And give yourself an opportunity also to be working in a team para na, alam mo yun, masubukan mo din, no, na magkaroon ng katulong sa inyong mga trabaho. We have Queen of Pentacles. Queen of Pentacles is a very abundant and prosperous energy. So there could be financial blessings or financial opportunities coming your way. And feeling ko dito, bunga din ito ng inyong pagtatrabaho. Kasi si Queen of Pentacles is very, very responsible. Very good provider. Kaya maaari na maraming maa-attract sa'yo na kumuha sa'yo bilang worker nila or maging parte ng kumpanya nila, ng opisina nila. Kasi you are very hardworking. Diba? You're very hardworking, very good provider ka, very responsible. Kaya maaring merong mga gusto na kunin kang magtrabaho para sa kanila. Okay? So, good luck sa iyo, Taurus. Thank you for watching. Love and light. Namaste.